Hi guys! It's me, Chan, And John, and welcome to our vlog! For today's video guys, syempre, kung makikita nyo, pagkain na nasa harap namin. Yes, so ito po yung aming iba-vlog today. Ito po yung famous na, ang tawag dito? Cream Puff Yes. ng Urani. So, kung tawag doon, kung nakikita, I know talaga na nakikita nyo to from TikTok, Facebook, YouTube, and other platform. Nakikita nyo to na binablog na rin ng mga vlogger. So, meron kami iba't ibang flavor na binili ng cream puff. Dito sa Orani po, Orani Bataan, hindi rin po magpapatalo dahil may iba't ibang flavors din kami ng cream puff. Yun, so we have here po We have here sorry na. We have the strawberry, strawberry. the cookies Cookies and and cream, the chocolate, and the ube. Siyempre, hindi nawawala yung classic. And syempre, hindi lang cream puff yung i-food rate natin tonight. Kasi meron din tayong ano nga tawag dito? Tawag dito po ay the Dubai Dubai Chewy Cookie. Cookie. So syempre, sa pagre-rate natin ng bawat flavor na itong mga cream puff natin, sasabayan din po natin ang pagsagot ng mga question or random question from our friends. Yes. And disclaimer lang po, ito pong aming pag-food review ay amin lang po or opinion lang po namin at nakadepende pa rin po ito sa panlasa ng bawat isa. Yes po, hindi po tayo tulad ng tawag dito, taste bud. So kung ano po yung magiging comment natin for this food and kung masarap po sa feeling at sa amin is hindi masarap, amin po yun kasi opinion po namin yun. So kailangan open po tayo for the opinion. And syempre, lahat naman is nadadaan po sa taste bud. Background ano lang tayo, so again, sa Orani po kasi talagang nung nagsimulang sumikat yung cream puff, hindi rin po nagpatalo yung municipality of Orani. Talagang dinadayo na rin siya dahil dito sa cream puff na to. So ano yung una natin? Matitikman. Siyempre mag-first touch tayo sa classic, I think. Kasi siyempre, ang cream puff po ay nagsimula from classic flavor lang talaga, the original flavor. Sa hindi po nakakaalam, ako po ay nag-aral ng culinary art sa lungsod po ng Victoria City, sa De La Salle, Victorias. So, napag-aralan ko rin po yung recipe na itong cream puff. And mahirap pong gumawa ng cream puff, especially kapag yung Fahrenheit. Basta yung init ng oven mo is kulang. Tapos, like, for example, yung pagkainit ng oven ay kulang. Pag pinasok mo yung cream puff na ginawa mo, hindi po siya magiging kagaya nito na alsa. Titignan po natin, akala nyo parang siya, solid food. Mahangin po siya sa loob kasi doon po ini-inject yung bawat flavor netong cream puff. Hanapin ko yung recipe na yun and then try ko ulit gumawa kung kaya ko pa rin siyang gawin. So, let's start. Okay, so una natin titikman yung classic. So, sa bawat tikim natin ng bawat flavor ng mga cream puff na to, including the Dubai Chewy Cookie, sasagot po tayo ng random question from our friends. Let's start with classic one. Okay. Sabay, cheers! Cheers! Hindi siya ganon katamis. Sakto lang yung pagka-puff ng bread. And then at the same time, yung mismong ganache niya inside. So, masarap. For the classic one. Pero syempre, ito pa lang, classic lang na titikman natin. Ano rate mo? Wait lang. Lima kasi yung flavor ng cream puff natin. Pwede mo naman mabago yan after man. So, rate mo muna siya for you ngayon sa unang tikim. Sa tingin ko, siya yung ibibigay ko for the highest rate. 8.5.
out of 10? Sa akin naman, masarap, hindi nakakaumay yung palaman sa loob. Craving talaga siya. Tapos yung tinapay is sakto lang din. Hindi din siya sumasapal or what. Sabi ko nga kanina, hindi naman ako expert sa mga tinapay. Pero at least, during my high school naman, meron naman kami bread and pastry o TLE subject. So, kahit pa paano naman meron naman akong knowledge about this. So, kung i-rate ko po ang classic flavor, I will give it 9 out of 10. Kasi, sarap eh. Highest, mas mataas. Let's see the expectation of the other flavor. So, syempre, natikman na natin yung classic one. Sasagot tayo ng first random question. Ano meron dyan? Anong kanta yung paulit-ulit mong pinakikinggan at bakit mo pinapakinggan? For me, isang kanta na paulit-ulit kong pinapakinggan, like hindi ako nagsasawa, is the song na nirecord ko rin lately. The song How Did You Know ni Gary Valenciano. Bakit? It relates kasi sa sa kwento ko at ni Lola Irene. Si Lola Irene po kasi is yun yung adopted lola ko, na kumbaga siya yung umampun sa akin. So, doon ko nirelate kasi yung kanta na How Did You Know, na kailangan ko siya. Yun yung kanta na kinanta ko nung time na nilibing si Lola, nung nawala na siya. So, memorable po siya para sa akin. Yun yung pinaka the best song for me. How Did You Know? How about you? Sun and Moon. Sun and Moon. Girl, everything between. Okay. A lot of pretty faces. Yun. Basta yun. Wala naman siyang ganun ka meaning sa akin. Pero, yun kasi pag pinapakinggan ko siya, every time na pinapakinggan ko siya, parang nakakalma ka, o nakakalma ako, at the same time, chill lang. Sa next question, siyempre, kailangan natin ng next flavor. Ano next natin? Next natin is yung Nakadalawa na ako dito. chocolate. Ay, wala na. So, mahilig din ako sa chocolate. Thanks. Cheers! Ano kaya meron sa chocolate since mahilig ako sa chocolate. So, again, yung naging rate ko kanina, ang sarap. Mas maano siya, mas malaman. Favorite ko. Pero, let's see. Surprisingly, hindi siya matamis na chocolate. Yung sakto lang, hindi ka mauumay, hindi ka rin parang alam mo yung first bite pa lang ayaw mo na kasi sobrang tamis. Hindi siya matamis na feeling sa loob. Medyo mapait siya na I think goods to sa mga medyo lang naman may edad. So, pero pag mga Sino? bata, Sino may edad? wala akong sinasabi. So, pero basta goods to sa mga trentahin. Ay, sorry, di ba ako trend? Tsaka, ayun, mga titos and titas. Pero yung mga bata, siguro naman may mga bata makaka-appreciate nito. Pero, hindi nga siya ganun katamis. So, I think, mas good siya sa mga mas nakakatanda. I'll be giving this one 8 out of 10. Ito naman para sa akin, chocolate. Mahilig ako sa chocolate. Pero kung ikukumpara ko siya sa classic one, mas matamis si chocolate. Siyempre nga kasi, chocolate, alam naman natin kung ano yung chocolate talaga. Parang lasang Toblerone din. Masarap. Pero, Ano? masarap. Pero yung yung tamis niya, medyo natatamisan ako. So, kung binigyan ko yung classic ng 8 out of 5, 8 lang to for me. As you can see, sa natatamisan ako, hindi natatamisan. So, talagang magkaiba tayo Iba-iba. ng taste buds. Next question, maghahanap. Kung pwede kang maging sikat sa TikTok,
dahil sa isang bagay. Ano yun? Ano ko, pag-host ng event, like, halimbawa, magiging MC ako ng isang singing contest. Sample. Ladies and gentlemen, I'll be your host for this singing contest 2026. Charot. Yun. So, yun, ikaw. Siyempre, since singer nga ako, singer sa ang part. So, since mahilig ako sa pagkanta, and I am not a professional singer, correction lang po, pero sumasali ako sa mga singing contest, sa barangay, sa city, hindi ko pa natatry sa tawag ng tanghali. Sa tingin ko, yung pagkanta. And ngayon kasi, lately, nagre-record na ako ng mga song cover with may mga favorite artist ko, and then at the same time, yung genre ko kasi is ballad. So, yung mga usual na kanta na kinakanta ko is kanta ni Gary B, kanta ni Martin Rivera, ni Eric Santos. So, more on Filipino songs. So, genre ko yun eh. Bakit ba? So, ganyan. Next, cookies and cream tayo. Pangatlo pa lang yun, guys. Busog na ako. Talaga ba? Yan. Let's try. Oh, marami din yung Marami yun naman, pero parang hindi naman siya ganun ka-cookies and cream. Oo, kulang siya. Sa cookies. Kulang po siya sa cookies. Wala lang ganyan. Wala po siya. Unlike sa labas, nakitang-kita. Wala po siyang Oreo. Yung sa labas kasi na cream niya, may Oreo. Yung alam mong dinurog na Oreo, eto kasi wala sa loob. Hindi siya nalalayo sa classic. So, actually, hindi ko man din maramdaman yung malasakin yung cookies and cream. Top talaga sa Kahit wala. amoy, hindi ko rin. So, ang rate ko dito, 8 pa rin. Out of 10. Ako, unusual, siguro mga ano na siya, 7.5. Kasi, nakatikman ko na kanina yung classic eh. Next question. Ano yung pinaka-cringe na ginawa mo nung high school? Memorable? Memorable na pwedeng in a way na nakakatawa, nakakahiya? Or Ay, ginawa ko or like accidentally. bahala ka, basta in your high school. So, I think isa sa memorable na nangyari sa akin during high school, yung first year high school ako, na hindi ko alam bakit talagang pinush ako ng teacher ko na sumali doon sa science fair. Science fair, Mr. and Miss Science Fair. Pageant siya ng for Mr. and Miss Science Fair nga po, na kailangan meron ka scientist na gagayahin. So, yung ginaya ko doon is si Alexander Graham Bell. Na yun yung pinortray ko. Actually, hindi mo naman siya kailangan i-portray. Kailangan mo lang i-ramp pa na ikaw si Alexander Graham Bell, and then ano yung invention niya, sasabihin mo, and then at the same time, para talaga siyang Mr. and Miss Pageant talaga. Na meron kaming festival costume, scientist outfit, and then indigenous outfit. Tawag dun sa outfit, yung indigenous. Yung indigenous outfit ko, ako mismo yung gumawa. And alam mo yung feeling na bata kang sumali na hindi mo alam talaga kung anong mangyayari. So ako yung may kakaibang indigenous outfit, kasi talagang yung usual na damit ko, dinikitan ko lang siya ng mga ng zest o na na mga plastic, yung zest o plastic, and then yung damit ko like parang mga chichiri or biscuit, nakalimutan ko na. Yun lang, as in. Pero yung mga, alam mo, mga kalaban ko is ang gaganda ng Indigenous yung katatubo? indigenous. Ano ba? Katatubo. May term din na indigenous, di ba? Indigenous people.
hindi siya erase. So, basta ganun. Okay, tapos na po. Next, may sagot ko sa'yo. Ayun, ang tanong kasi is, ano yung pinaka-cringe na ginawa mo ng high school? Second year, third year? While bumibili kami sa canteen, ay hindi ko kakilala, nangingi ako ng bariyak. Ayun, pang Yan yung hindi ko nagawa ng high school. unusual siya kasi, cringe siya kasi, bakit ka manghihingi? Ano ka? Siguro dahil matakaw kasi at the same time. Kaya yun, pagka nangihingi ako, binibigyan naman nila ako, pandagdag doon sa gusto kong bilhin. Next natin, so nakatatlo na tayo. May dalawa pa. Next natin is strawberry. Cheers! Patayin ko kasi parang food color na lang to. Hindi, may essence naman ng strawberry flavor. May essence. Alam mo para siyang super stick. Ayun na. Wait, super stick? Ano yung stick to? Ha? Super stick na nga, stick to pa. Ano rate mo? Kapalaho na lang nung sa sa Oreo. Ay, sa cookies and cream. 7.5 out of 10. Sa akin, sobrang tamis nung nasa taas niya. Ito. So, 7.5. Ang taas ng rating pa rin. Kasi masarap naman. Ito, maganda. Mas gusto mo ba sobrang gwapo or maganda pero bobo o matalino pero sakto lang looks? Siyempre, matalino. Pero sakto lang yung looks. Napunta sa akin. Pogi. So, ako, ano nga yung tanong? Okay. Kung papipiliin ako dun sa dalawa, mas gugustuhin ko rin po na may Matalino. matalino na sakto lang yung looks. Kagaya ko, hindi ako kagupuhan. Pero hindi ko yung sinasabing matalino ako. Meron akong enough na pag-iisip, enough na, kumbaga, yung decision, yung like sa trabaho, sa pag-iisip ng maturity. So, hindi po ako kagwapuhan, hindi rin po ako sobrang pangit, pero depende na rin sa paningin nyo sa akin kung pangit ako. Wala akong pake. Ito ako eh. Sino nga ba? Pag nakaharap, pango yung ilong. Pag nakatagilid, pango pa rin. So, Pinoy po kasi tayo. So, hindi po, yun yung point ko. May talino, kahit sakto lang yung looks. Okay. And we're going to our last flavor of cream puff. The ube. Ube. Tignan nyo. Kita niyo ba? Hindi, di ba? I have my rate. 8 out of 10. 8.5 out of 10. It will be the ube. The 9.5 out of 10. Wala siyang scent ng ube, pero yung taste niya may ube. And sa kaalaman po ng lahat, ako po ay mahilig sa ube halaya. Ang rate ko po ay 8 out of 10. Kasi nga, medyo So, ano yung pinaka-highest? Next question. If mag-decide ka na mag-push or maggawa ng o magsimula ng negosyo, ano yun at bakit? Kung gagawa ko ng sarili kong negosyo, syempre, ila-line up ko siya sa pinag-aralan ko. Hindi po siya restaurant, pero cafe. Siguro semi-resto, semi-cafe. So, bakit? Kasi gusto ko yung shop na yon may coffee, may mga snacks, and then at the same time, pwede sila dinner, lunch. So, merong mga main dishes din. So, para siyang anong tawag ba doon? Like resto bar ba? Or parang ganun. So, yun yung
talagang pinakagusto kong negosyo. Like cafe na andun na lahat. Coffee, snacks, milk tea, and then at the same time, meron ding for dinner and lunch. Parang ganun. Siguro kung hindi natapos yung pandemic, ang laki din kasi nakinita ko dati sa sa online selling. Nag-online selling ako ng RTW, yung mga parang pull out mall na mga t-shirts, shorts. Ang laki ng kinita ko dun. And yung supplier ko actually, babagsakan ako ng stocks talaga. Kaso wala akong bodega na papaglalaro. Kaya, hindi ko siya tinuwa. Pero, again, magtatayo ako ng negosyo, Charis Cafe. And pangalan po niya is Carl's Cafe. Diba? Meron na siyang title. And eto po yung logo. Natapos na po tayo sa ating mga cream puff. Last but not the least. Siyempre, sikat din talaga to. Wait lang. Sikat din to sa TikTok, Facebook, YouTube, and even sa TV. Nakikita na to. The Dubai Chewy Cookie. Titikman natin, i-rate natin kung. Pero, sa totoo lang, 2 piraso lang po yung binili ko. Pero alam niyo ba, ang mahal po niya. Ang pricing niya para sa ganito kalaki, pero malalaman natin sa taste kung worth it ba siya. Worth it ba siya para sa 250? Ang sarap. Messy siyang kainin kasi didikit sa labi mo, sa kamay mo, or pag nag-smile ka, smile nga. Wala naman. Yung, like yung chocolate niya. Pero bibigyan ko siya ng rate 9 out of 10. Pero kung sa presyo, magbabasihan, presyo at lasa, pang 50 pesos lang dapat to eh. Ano ba ingredient nito? Marshmallow. So, yun yung ko. Yun yung rate ko sa kanya for the taste. 9 out of 10. Pero para sa price niya, so naman, pero siguro nga dahil tumataas na yung presyo ng gasolina, presyo ng bilihin, at mauubos niya na. 9 out of 10. Siyempre, yun yung last food natin na ni-rate. Magkakaroon din tayo ng last final random question. Kung pwede mong baguhin pangalan mo, ano ipapalit mo? For me, sa hindi po nakakaalam, 2 po kasi yung pangalang meron ako. Biological and adopted name yung meron ako. For my biological name kasi, yung pinakapangalan ko sa biological family ko is Christian Landayan. So that is yan yung dinadala ko as my screen name. Hello, my name is Chan. So, Christian. Yung isa kong name is The Olsen. So, kung babaguhin ko yung pangalan ko from Olsen, gagawin ko talaga siyang Christian. Mas gusto kong pangalan, yung biological name. So, hindi ko lang alam. Hindi ko pa chine-check, hindi ko pa sinusubukan. Pero basta, if ever na magpapalit ako ng pangalan from Olsen to Christian ko. Ikaw naman. John Jensen. Artista. John Ang Jensen. artist pangalan, John Jensen. Bakit John Jensen? Kasi, bakit po John Jensen? Siyempre yung John from the Junel. And then yung Jensen, yung favorite artist niya na singer. Sabi ko niya, akala ko ba ako yung favorite singer niya? Ayun lang, kasi nga, naumay ako sa Junel. Nalilima kasi may dami po pangalan po yun, sikat na sikat ako. Junel! At ayun na nga. So, tapos na tayo sa rating natin ng food natin. So, this is our second foodcast. Again, that's our personal preference and no copyright sa hindi. Ayun, so kung ang masarapan ka dito, hindi ako nasarapan dito, panlasa ko to, panlasa mo yan. So, don't forget to like,
share, and subscribe! So, kung meron man kayong mga suggestion ng lugar na pwedeng puntahan, food na pwedeng i-foodcast at i-rate, just comment down below para matry natin at mapuntahan namin. see you again on our next vlog! Bye!